Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang programang Ating Pag-aralan ay isang Tagalog Bible Study na base sa Amazing Facts Study Guide. Dito po ay tatalakayin at ipapaliwanag ang sagot sa mga katanungan gamit ang salita ng Diyos, ang Biblia. Ang panalangin po namin ay magamit ang YouTube channel na ito para makarating ang ebanghelyo sa mga kapatid na taus-pusong nagsasaliksik at naghahangad na magkaroon ng malapit na relasyon sa ating Panginoon. Naway maging blessing po itong YouTube channel na ito sa ating lahat na nanonood at tumatangkilik sa ating programa. Muli ay nagpapasalamat po ako sa mga nanood at nag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po at umaasa po kami sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating programa. Sa mga bago po sa ating programa, ako po si Lorraine. Ako po ay isang physical therapist na nagtatrabaho at nakatira sa Fujairah, United Arab Emirates. Si Pastor Roel Payo Jr. po ang makakasama ko sa ating pag-aaral. Siya po ay kasalukuyang Associate District Pastor ng Amadeo, Cavite. Kumusta po, Pastor? Hello po, magandang araw po sa inyo pong lahat na nakikinig at sumusubaybay po sa ating pong programa dito po sa ating pag-aralan. Nasaan man po kayong lupalop ng mundo po, ay nais ko po kayong batiin ng isang masagana at mapayapang araw po sa inyo lahat. I hope you are doing well. I hope with your family ay okay lang po kayo dyan. And thank you din po sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong programa. By the way, Ma'am Lorraine, ako po ay okay lang po dito po sa Amadeo, bagaman busy, still ang Panginoon po ay pinagkakalooban tayo ng time na mag-ministry through this platform po. Again, welcome po sa inyong lahat. Po, talaga pong napaka-busy ni Pastor. Katunayan po ay galing pa po siya sa isa pang, ano bang ginawa niyo, Pastor? Nag-prepare kayo para sa isang church planting, no? Yes po, yes po. Salamat po, Pastor Payod. Bago po tayo magsimula, ay manalangin muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, narito po kami sa inyong banal na harapan upang muli naming anyayahan ang inyong presensya sa aming programa. Naway lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Pagpalain po nawa ninyo ang aming programa nang marami po kaming maabot na mga tao na naghahanap ng katotohanan at naghahanap ng mga kasagutan sa mga pasakit at pahirap sa buhay. Binabalik po namin sa inyo ang papuri at kaluwalhatian. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Ibibigay ko po ang buod sa mga natalakay natin sa Lesson 1, Part 1. Ang title po ng ating lesson ay, Ang Panginoon ba ang lumikha kay Satan? Sa Part 1 po ay nakilala natin si Satan o Lucifer na siya ay nilikha ng Diyos na walang kapintasan. Maganda, matalino at maraming talento. Siya ay dating nakatira sa langit at isa siya sa mga leader ng mga anghel. Nakakalungkot lang na dahil sa kanyang mga magandang katangian ay naisip niyang maging Diyos. Ito ang naging simula ng pagkakaroon ng gulo sa langit. 1/3 ng mga angels ang kumampi kay Lucifer. Naglaban si Michael at si Lucifer at natalo ni Michael si Lucifer. Kaya't pinaalis siya sa langit kasama ng kanyang mga alagad. Napag-aralan din natin kung ano ang ipinagbawal ng Diyos kina Eva at Adan at ang mga naging resulta ng paglabag nila sa utos na ito. Ngayon po ay pagpapatuloy na natin ang part 2 ng lesson 2. Sa ikawalong tanong, paano nilinlang ni Satan si Eva? Ano ang mga kasinungalingan na sinabi ni Satan kay Eva? Pastor? Yes po, kung atin pong narinig, ang atin pong review, ng atin pong pag-aaral last part 1 po ng topic number 2, ito po yung pagpapatuloy mga kapatid, sapagkat ang rebellion po ng kaaway or ni Lucifer, who became Satan because he was the deceiver, he was the father of all lies, ay nagpatuloy ang kanya pong rebellion, and sad to say the history of this mankind told us na tayo po ay biktima, and our first parents by the name of Eve and Adam, they were tempted by Lucifer. So, tanong po ulit ay paano po dinaya ng kaaway o ng Satanas Eva? Atin pong babasahin mga kapatid dito po sa aklat ng Genesis. Po again, ako po ay natutuwa na kayo po ay sumusubaybay. Kasama po namin na mag-aaral po ng salita ng Panginoong Diyos. Sabi po dito, Genesis, ang kapitulo po ay 3.
Akin po mabasahin mga kapatid po muna dito po sa chapter 3 verse 1. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Mga kapatid, sa verse 1 pa lang, napakadaya na po ng kaaway. Kasi ang tanong niya agad sa babae, nung nakot ng kaaway ang atensyon ng babae, na even though forbidden silang lumapit, humawak or kumain man, but since nakot na ng attention ng kaaway, yung attention po ni Eve, ang kanya agad tanong ay ganito po mga kapatid, napakasinungaling. Totoo bang sinabi ng Diyos? Actually, hindi po sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang. Actually, ang pinagbawal lang po ng Panginoong Diyos, kung inyo po naalala po sa ating pong unang pag-aaral sa last session, sabi ng Panginoong Diyos, yun lamang po yun lang puno na yun na ginagapangan ng ahas po na yun, mga kapatid. So, doon pa lang, mga kapatid, siya na po ay nagsinungaling. At sinabi ng ahas, sa verse 2, sumagot ang babae, maaari namin kainin anuman. O sinagot siya, maaari namin. Kasi yung kaaway po, napakadaya po talaga. Huwag lamang ang bunga ng puno sa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, nihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain ito, mamamatay kami. Verse 4, sumagot yung kaaway, napakadaya ulit. Sabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Mga kapatid, at ito po sa verse 5, sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Mga kapatid, talagang napakasinungaling po ng kaaway sapagkat the moment they ate the forbidden fruit, mga kapatid, hindi po sila naging Diyos. Hindi po sila naging katulad ng Diyos. Bagkus, nadaya sila ng kaaway at nalaman nila ang masama na sana ay hindi po panukala ng Panginoong Diyos. So, ang tanong po mga kapatid, ang sagot po sa tanong, paano po dinaya ng kaaway? Now, ang kaaway mga kapatid, he was in the form of a serpent. Alam niyo po ang kaaway, yung serpent na nagpakita po doon po kay Eve, doon po sa gitna ng Eden. Alam niyo po, meron pong dito, hindi ko na po babasahin, pero according to some scholars, is Isaiah chapter 14 verse 29 and chapter 30 verse 6, ang serpent or ang ahas, mga minamahal na mga kaibigan, sila po ay hindi po talaga ganun na lang kapangit sa ngayon. Kasi yung mga tao po ngayon, pinakita ng ahas talagang, maliban na lang po sa ginagawang pet ang ahas, talagang ang majority po sa mga tao ngayon, pinakita ng ahas talagang papatayin, pupuksain, talagang ayaw nila kasi nga mapanganib. But you know what? Before sin came and sin arrived to our world, according po sa Isaiah, meron pa nga po itong pakpak. Ano pong pinaka-point mga kapatid? Simple lang. Kasi po ang kaaway, every time he wanted to tempt every person, including our first parent, mga minamahal na mga kapatid, he will use a medium na talagang catchy. Alam niyo po yon, yung talagang makukot yung attention ninyo. Yung talagang ma-attract po kayo. Hindi kayo lalayo, hindi kayo aalis, but kayo ma-attract. Same with our day, mga kapatid. Same with our situation. Ang gagamitin ng kaaway mga kapatid to tempt us, same with our first parent, ay yung mga bagay po na so attractive. Kaya yung mga lalaki, madali silang matukso kasi may mga attractive na babae or mga babae madali matukso kasi may attractive na mga lalaki din or mga material things. Mga kapatid, down through the ages, Satan was using medium that can attract mga namahal na mga kapatid sa mga tao at sila ay madadaya. So, niyo po mga kapatid, ang sabi po sa ating pong pag-aaral, since nagkasala po, you know what? Yung nagkasala po sila, turuan na po sila sa sabi ng Panginoon kay Adan, ikaw kasi Adan bakit palusot naman po ni Adan ay tinuro, sinisi po ang babae. Yung tinanong po ang babae, bakit mo nagawa ito? Kung babasahin niyo po ang narrative ng chapter 3, ang tinuro po ng babae ay ang ahas. Pero
Hindi na po tinanong ng Panginoon, ahas, ba't mo ginawa ito? Kundi sinumpa na po ang ahas. Kaya po, that very day, ang ahas po ay gumagapang na po at lahat ng mga tao makakita sa kanya ay hindi na po ma-attract. But today, again, mga kapatid, ang kaaway ay gagamit ng something, some medium na tayo po ay makokot ang attention at tayo po ay madadaya. So beware, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Si Satan ay talagang mapanling lang. Kagaya ng sinabi ni Pastor, ang ginawa niya kay Eva ay tinukso niya ito at sinamahan niya yung truth at saka yung kasinungalingan. Ganon din ang kanyang ginagawa sa atin ngayon. Gusto din niyang ilayo ang loob natin sa Diyos sa pag-misrepresent niya sa karakter ng Panginoon na ang Diyos ay marahas at mabagsik. Para sa ika-siyam na tanong, napakasama ba ng pagkain ng isang prutas para maging dahilan ito sa pagpapalayas kina Adam at Eve sa hardin ng Eden? Pastor? Mga kapatid, napakaganda po ng tanong. Dahil ba sa pagkain lang po nila, sapat na ba na dahilan yon? Alam niyo po, may sinasabi po dito po sa ating pong pag-aaral sa aklat po ng Santiago, Santiago chapter 4 verse 7. Ito po ang sabi po mga kapatid, James chapter 4 verse 7. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Ang warning po ng Panginoon, magpasakop daw tayo sa Panginoong Diyos. The problem was, hindi po nagpasakop, mga minamahal na mga kapatid, ang atin pong first parent. Yes, nang dahil po sa kanila pong pagkain, sila po'y nagkasala, mga kapatid. Alam niyo, hindi nga lang doon sa hindi lang po doon sa pagkain eh. The intention, nung lumapit na po mga kapatid, avenue na po yun eh. Early warnings na po na sana yun. At by the way, hindi lang po yung paglapit po ni Eve. Meron po narinig po Ma'am Lorena, isa pong lecture at mga taga-subaybay po natin. Ang sabi po doon sa lecture at sa sermon po na yon, actually, kasi yung sermon po na yun ay isa mag-asawa. Kasi kung hindi lang po nagkalayo sana si Adan at si Eva, I don't know what happened, bakit sila po ay hindi magkasama that very moment. Pero dangerous po talaga na magkalayo po yung mag-asawa. Kasi it might be na ang other party or the husband or the wife will commit sin. And in this story, I believe si Eve po ang nagkasala and the Bible told us, pero kung hindi po sana silang magkalayo mga kapatid, Adam might do something and hindi po sila lumapit. Yes, the moment they ate mga kapatid, doon po sa tanaman, sa prutas po ng knowledge of truth and evil ay sila po yung nagkasala. Bakit po? Follow-up verse lang po sa 1 John chapter 3 verse 4. Dito po ang sinasabi mga minamahal na kapatid. 1 John chapter 3 verse 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Just a simple instruction, huwag kayong lumapit, huwag kayong kakain, okay, ng prutas sa tanaman sa gitna ng tanaman ng Eden. Yun lang, kaisa-isa lang. You can eat every tree, the fruit of every tree, except this one. Kasi po mga kapatid, that is a test of their loyalty. However, their loyalty, that the story told us, ay wala po sa kasi sila po ay nagpadaya, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. So nakakalungkot na part po na ito mga kapatid, na ating po pag-aaral na ang humanity because of their obedience to God, ay ito po ang result ng pagpasok ng kasalanan, mga minamahal na mga kapatid. At sabi po dito po sa ating pong additional lang po, sabi po dito, behold, the man has become like one of us. Sabi po ng Panginoong Diyos doon po sa verse 22 and 24 na ang tao po nung nagkasala, sabi ng Panginoon, behold, tinan nyo, let's see, talagang ang tao ay naging katulad din natin. Not in power, not in knowledge, kundi katulad din natin na alam na ang kasamaan. Na ayaw po sana ng Panginoon na mabuksan natin. You know what, mga kapatid, even in the time of creation, God gave them instruction, mga minamahal na kapatid, na gusto ng Panginoon, yung pinto na yon ay forever shut. Nakasirado po, mga minamahal na kapatid. However, humanity, because of their freedom of choice, they choose to disobey God. Sabi ng Panginoon, since
uh, sila ay nagkasala na, sabi ng Panginoong Diyos, ay talagang papaalisin sila po sa Garden of Eden. And that's the story. Sila po pinaalis, mga minamahal na mga kapatid, doon po sa Garden of Eden. Kasi hindi na po sila pwede pong manirahan po doon. At hindi na po nila pwedeng kainin yung fruit of the tree of life, mga kapatid, para po ang kasalanan ay mahinto. So, yun lang po ang atin pong kasagutan sa question number 9, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Magdadagdag lang din po ako. Ang pagkain po ng prutas ay hayagang paglabag ni Adam at Eve sa kautusan sa langit. Sa ginawa nila ay pinakita nila ang pagsunod nila kay Satan at ito ang dahilan kung bakit sila napalayo sa Diyos. Gusto sana ni Satan na patuloy silang maging immortal sinners habang nasa hardin, pero hindi ito pinahintulot ng Diyos. Kaya't pinaalis nila si Adam and Eve sa hardin. So para po sa ika-10 tanong, ano ang naibunyag ng Biblia tungkol sa pamamaraan ni Satan para panghinaan tayo ng loob, masaktan, malinlang at masira tayo? Pastor? Yes po, maraming salamat po sa ika-10 tanong po, Ma'am Lorraine. Alam niyo po, napakarami mga kapatid. There are a lot of verses in the Old and the New Testament, mga minamahal na mga kapatid. Ano ang ginagawa ng kaaway para saktan po tayo, dayain po tayo, i-discourage po tayo, and ultimately sirain po tayo or patayin tayo, mga kapatid. So here are some of the verses. Marami po ito, mga kapatid. Siguro po ipo-project na lang po ni Ma'am Lorraine yung mga ibang mga references in editing this video. But I will tell you something, mga kapatid, dito po sa Matthew chapter 4. Matthew chapter 4, mga kapatid, verse 5. Okay po, let's start reading po dito po sa verse 5. Ang sabi po dito, mga kapatid, Matthew chapter 4, verse 5. Ito po ang sinasabi. Pagkatapos, dinala niya ang diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Ito po si Jesus Christ, mga kapatid, na kanyang dinadaya. Okay? Ang sinabi nito sa kanya, verse 6, kung ikaw anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagawbilin, at sa kanilang mga kamay, ikaw ay alalayan ng mga bato, nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Ito po ay account nung dayain po ng kaaway ang ating pong Panginoong Diyos. Yung una pong temptation po ng kaaway ay gawin pong tinapay ang bato. Kasi nga po 40 days nag-fasting ating pong Panginoong Diyos. Pero sabi ng Panginoong Diyos, alam niyo po, napakaganda, mga kapatid. Ang example na pinortray ng Panginoon po dito, we can resist the devil. How? Ang sabi po dito sa account po na ito, sa record po na ito, is written. Naisulat na po, mga kapatid. Sabi nga po noon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, we can fight against Satan by God's word because it is written, mga kapatid. Ano daw po? Anong unang ginagawa ng kaaway, mga kapatid? Sa ating Panginoon Jesus, He deceives. He deceives. Dinadaya niya. Bakit? Kasi kung inyo pong babasahin po ang kauna-unahang verse, at sa verse 2 and verse 3, mga kapatid, ang diablo ay nagkatawang anghel. Talagang akala mo ay siya ay messenger ng Panginoon Diyos. Pero nalaman ng Panginoong Jesus na siya po ay hindi messenger nung dayain niya na po ang ating pong Panginoong Diyos. Ano pa? Ano pa pong ginagawa po ng kaaway? Siya po daw ay ano po? Falsely accuser of men, and siya po ay murderer. Saan po natin mabasa, mga kapatid? Dito po sa Apocalypse chapter 12, at dito po sa verse 10, at ito pong babasahin, Revelation chapter 12 verse 10, ito pong sasabi, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat tinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. Ano daw po? Ang atin daw pong accuser, ang atin pong mandarayang accuser, mga kapatid, araw-gabi po siya. Pero ano pong sabi po sa teksto, mga kapatid? Ang Diyos natin ang nagliligtas. Ibig sabihin, wala pong kapangyarihan ito pong si Satanas na tayo po'y dayain.
sapagkat siya po'y talunan na po. Doon pa lamang po, mga minamahal na kapatid, sa langit. So, siya po ay accuser at siya po ay murderers, mga kapatid. Atin pong basahin po, ha. Paano po naging murderers po? Ito pong Diablo sa Juan chapter 8 verse 44. Ito po ang sinasabi, mga kapatid, Juan chapter 8 verse 44. Ang Diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Kasi mula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ay kasinungalingan. Nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya'y ama ng kasinungalingan. Mga minamahal na kapatid, from the very beginning, Satan was a murderer, was an accuser, mga kapatid. Ano pa? Siya po ay rebelde. Nung napag-aralan po natin nung first topic po natin or part 1 po, mga kapatid. But I would like to emphasize, siya po ay rebelde. At alam niyo po ang ginagawa ng mga rebelde, mga kapatid. Yes, may mga rebelde po tayo dito po sa ating pong bansa. Ano ang kanilang patuloy na gustong gawin? Sila po'y nakikipagdigma sa katotohanan at sa Panginoong Diyos. Dito po sa Revelation chapter 12 or Apocalypse chapter 12 verse 17, ito po ang sinasabi, sa galit ng dragon sa babae, binalingan niya ang nalalabing mga anak nito upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat sa pagpapatoo kay Jesus. Ano daw po? Since hindi na po kayang talunin at talagang talunan na po, ito pong ating pong kaaway, si Satanas, mga kapatid, binaling niya po yung kanyang galit. Kanino? Doon sa mga taong nalabi. Ito ang good news, mga kapatid. Meron po palang faithful remnant, ang ating pong Panginoong Diyos. At ang mark na sila po ay ang grupo ng faithful remnant na patuloy na inaatake ng kaaway, simple lang po. Ang kanila po palatandaan, sila daw po ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. And to give you an exciting announcement, mga kapatid, or trailer, parang bagang trailer. Yes, in this program, ating pag-aralan, we will also discuss ano po itong mga utos ng Panginoong Diyos na bakit galit na ang kaaway, mga kapatid, na atakihin yung mga taong sumusunod sa utos ng Panginoong Diyos. Ano nga ba po itong utos ng Panginoon? Atin po yung pag-aaralan po sa mga susunod po natin mga topic, mga kapatid. So ano pa? Napakarami po mga kapatid. And we will project some of the verses kung gaano po ka madaya, mamamatay tao, napakasinungaling nito pong atin pong kaaway, mga kapatid. So, we have a hint paano po siya ma-counter-attack at by our strength, again, mga kapatid. Let me repeat, it is written, by the word of God, we can resist the evil. Salamat po, Pastor, sa maliwanag na pagpapaliwanag sa mga sagot sa ating mga katanungan. Para sa ika-11 tanong, gaano kabisa ang mga tukso at strategy ni Satan? Pastor? Gaano nga ba po, mga kapatid, kabisa ang strategy, mga kapatid? Yeah, I told you, mga kapatid, we can resist the devil and his temptations. Sad to say, unfortunately, mga minamahal na mga kapatid, meron pa rin po nadadaya na mga tao. Yeah, me, myself, I'm not exempting myself na hindi po ako natutokso minsan. Mga kapatid, mga tao lang po tayo. But we can ask forgiveness sa Panginoong Diyos. Now, going back to the question, how effective ang mga temptation po ng kaaway, mga minamahal na kapatid? Now, come with me dito po sa Revelation chapter 12, verse 3 to 9. Okay po? Ito po ang sinasabi. Revelation chapter 12, verse 3 to 9, ito po yung account, mga kapatid, noong digmaan na nangyari doon po sa langit. Akin lang po babasahin po sa inyo as references. 12, verse 3 to 9 ng Revelation, isa pang palatandaan ang lumitaw sa langit, isang napakalaking pulang dragon. Okay po? Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo.
Kinaladkad ang ng kanyang buntot na ang ikatatlong bahagi ng bituin sa langit. Inahagis ang mga iyon sa lupa. Ito po yung pagdaya ni Lucifer sa 1/3 ng mga angels doon po sa langit. Pagkatapos tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. Ang babae ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito ng Diyos sa kanyang trono. Ang babae naman ay tumakas papunta sa isang lugar na hinanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Verse 7, pagkatapos nito ay nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at sa mga kampon nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at hindi na sila pinayagang manatili pa sa langit. Tinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas at tinawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Tinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga kampon. Now, ito po'y account, mga minamahal na mga kapatid, sa kanya pong strategy. Nagmula pa lang mga kapatid, Satan knows na meron pong ipapanganak na Messiah na magliligtas po sa sanlibutan. Alam niyo po, nangyari mga kapatid, doon po before the birth of Jesus Christ, talagang may mga decree na po mga kapatid na talagang, and when Jesus Christ was born, kung babasahin niyo po ang Matthew chapter 2, yung account mga kapatid na gusto po ng kaaway na siya po ipuksain, hindi po nangyari yon kasi talagang si Joseph, ang tumatayong tatay po ni Jesus Christ, binigyan ng vision ng angel. Hindi ko na po babasahin po yung mga teksto, pero ang summary po ay ang kwento ay like this. Binigyan ng vision ng angel si Joseph na sila po ay umalis papuntang Egypt. And yes po, katuparan din po ito ng propesiya doon po sa Old Testament na si Jesus Christ po ay maninirahan po doon sa Egypt sapagkat meron pong gusto pong pumatay sa kanya. Kautusan po ito ng kaaway, mga kapatid. At even from his birth hanggang sa kanya pong kamatayan, nung siya po ipako sa krus, lahat po ito ay gawa ng kaaway, mga kapatid. Talagang kung babasahin niyo po ang chapter 2, talagang yung 2 years old below na mga batang lalaki ay pinapatay. Kasi ayaw po talaga ng kaaway na mailigtas ang sanglibutan sa pamamagitan po ng dugo ng ating pong Messiah, mga minamahal na kapatid. Ngunit ito po ay dalawa pong meaning. Ito pong account na akin pong binasa, mga kapatid. Ang pangalawa po nitong account or interpretation ay yun pong Christian church na lumalago, early Christian church na lumalago dahil gusto pong saktan ng dragon, yun pong babae. Yung babae po ay tumakas, ni-nurture po siya doon sa lugar na kanyang pinagtakasan ng 1,260 years. Ito po ay account during Dark Ages, mga kapatid. Because during Dark Ages, nais po talaga ng kaaway na sirain, ihinto ang lumalagong Christianity. But lo and behold, by God's grace, hanggang ngayon, mga kapatid, hindi po natatapos ang Christianity because God leads His church, mga minamahal na mga kapatid. So napaka-effective po ng kaaway, pero but in the end, mga kapatid, hindi pa rin po siya nagtagumpay. So ano ba po, mga kapatid, dito po sa 1 Peter, akin po lang po babasahin po sa inyo. 1 Peter, gano'n po ka-effective ang pandaraya ng kaaway. 1 Peter chapter 3, verse 20. Sabi po dito, mga minamahal na mga kapatid, sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matiyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang daong o yung arka, doon ay iniilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Mga kapatid, alam niyo po, meron po akong series ng sermon po na ito, Ma'am Lorraine, talagang nakakalungkot po talaga ang kwento po. Kasi ang account po doon ay, yes, marami po ang tumulong. Kung babasahin niyo po ang Patriarchs and Prophet, marami po ang tumulong sa paggawa ng arka. Pero
As time goes by, ng lupaypay, as time goes by, nagpadala sa temptation ng kaaway, walang baha. Anong baha? Anong ulan? Because before, mga kapatid, hindi pa sila nakaka-experience kung anong ulan, kung anong baha. Tapos yung arka po ay ginawa pa po doon sa kabundukan, mga kapatid. Yes, 8 lang po ang naligtas out of how many millions sa mga tao that time. According sa isang scholar, ay meron na pong 8 million in population sa whole world. 8 million compare sa 8 naligtas, mga kapatid. Parang 1:1 million. It's because sila po ay nadaya ng kaaway at hindi po, at yung kasalanan po nila ay sukdulan na po. Kaya ang Panginoon po ay nag-decide na gugunawin ang salibutan through that flood, mga kapatid. Down through the ages, mga minamahal na mga kapatid, ang kaaway po ay nag-success. Temporary lang naman po, as my conviction, yes, temporary lang po. But he was successful in tempting, destroying humanity, mga minamahal na mga kapatid. And we are here studying his strategies para hindi po tayo madaya, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Marami po talagang mali din lang si Satan. Sa mga anghel nga po ay 1/3 po ang kanyang nakumbinsi. Kaya't mag-aral po tayo ng Biblia dahil sa kaalaman po natin sa Biblia at malapit na relasyon natin sa ating Panginoon ang magiging sandata natin para mapanagumpayan natin ang laban natin kay Satan. Para po sa ika-12 tanong, kailan at saan matatanggap ng Diablo ang kanyang kaparusahan? Ano ang magiging kaparusahan niya? Pastor? Mga kapatid, ito po ang akin po pinakahihintay na tanong. Ma'am Lorraine, kumbaga, ito na yung day of reckoning. Ito na yung talagang pagbabayaran na po ng kaaway yung kanya pong kasalanan, ng mga kapatid. Atin pong basahin dito po sa Matthew chapter 13. Okay po, Matthew chapter 13 verse 40 hanggang 42. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid. Matthew 13 verse 40 to 42. Kung paano ang mga damo ay tinipon at sinunog, gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na natipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat na nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila, verse 42, ihagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at mga ngalit ang kanilang mga ngipin. Ano pong ibig sabihin, mga kapatid? Ito po yung parable, by the way, parable of the wheat and the tares. To give you a context or a background, mga kapatid, ang background po nito ay simple lang po. Meron po kasing parable ang Panginoong Diyos. Sabi ng mga alagad niya, di ba nagtanim lang tayo ng wheat? Bakit may mga tumubong damo? Bubunutin na po sana ng mga alipin po, Panginoon, pero sabi ng Panginoon, no, wag mo bunutin. Wag mo bunutin. At pabayaan mong lumago, pabayaan mong tumubo kasi ang araw ay darating ng harvest. Now, mga kapatid, pag dumating na po yung harvesting time, talagang yung mga trigo titipunin para sa barn at doon po ilagay po sa storage. Pero yung mga damo, titipunin din po sila. Pero sila po isusunugin, mga kapatid. Same with the devil and his angels. According, mga kapatid, dito po, babasa po ako ng isa pang references dito po sa Apocalypse. Okay po, Apocalypse chapter 20 verse 10. Okay po, pambasahin, Apocalypse chapter 20 verse 10. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid. At ang diablong nandaya sa kanila ay tatapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din ng halimaw at huwad ng mga propeta. Pahirapan sila doon, araw at gabi, magpakailanman. Mga kapatid, talagang darating po ang araw na paparusahan po ng Panginoong Diyos ang kaaway at ang kanya pong mga alagad, mga false prophet. Now, let me tell you this. Mga kapatid, the verses that I have read to you a while ago, ang hellfire ay wala pa po ngayon. Ang imperno ay hindi pa po umaapoy ngayon. Darating po ang araw na sila po susunugin ng Panginoong Diyos. But let me say this. Ang apoy bilang punishment ay para lamang po, kung inyo pong babasahin po muli ang Revelation chapter 20 verse 10, ay sa kanya lang po, para sa kanya, sa kaaway, kay Satanas, at sa kanyang mga anghel.
never pong kinreate or i-create ng Panginoon ang apoy to destroy humanity. Mga kapatid, in the first place, God died for us. Malungkot po ang Panginoong Diyos na meron pong madadamay sa apoy po na ito na para sana sa mga masasama, kumbaga doon kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Mga kapatid, the problem is bakit may mga tao pong masusunog? It's because they embrace sin na sana ay bitawan na po nila at hindi po sila madamay doon po sa punishment na gagawin po ng Panginoong Diyos. Mga kapatid. Sige. At upang dagdagan po mga kapatid ng reference po kung ano pong gagawin ng Panginoong Diyos para sa mga masasama, mga kapatid, dito po sa Matthew chapter 25 verse 41. Akin po babasahin Matthew 25 verse 41, ganito po ang pagkakabanggit mga kapatid. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay, na ihinanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Mga kapatid, dito po yung parable of doon po sa kung niyo pa mabasahin yung paghuhukom po ito. Ito po yung mga kambing at yung mga karnero. Kasi sabi ng Panginoon sa mga karnero, lumapit kayo, kayong mga magmamana ng langit. Sabi ng Panginoon, kasi nung ako ay gutom, pinakain niyo ako. Nung ako ay uhaw, pinainom niyo. Nung ako ay hubad, binihisan niyo ako. Nung ako ay nakakulong, nakabilanggo, dinalaw niyo ako. Sabi naman ng mga kambing o yung mga magmamana ng kaharian ng Panginoon, kailan ka namin nakitang hubad, gutom, uhaw, na ginawa namin sa iyo yung ganung bagay? Sabi ng Panginoon, dahil ginawa niyo ito sa pinaka list or pinaka mababang uri ng kapatid ninyo or sa kapwa ninyo, ay ginawa ninyo ito sa akin. Pero doon sa mga kanya nasa kanan, mga kapatid, or sa kaliwa, yung mga kambing, okay, sabi ng Panginoong Diyos, magsilayo kayo. Hindi ko kayo kilala. Kasi nung ako'y gutom, wow, hindi nyo, nagtanong din po sila, kailan ka namin nakitang ganyan-ganyan. Sabi ng Panginoon, hindi nyo ito ginawa sa kapwa ninyo, hindi nyo ito ginawa sa akin. Mga kapatid, ang kalooban ng Panginoong Diyos, nais niya tayo po tumulong sa kapwa. Sa context po na ito, sad to say, marami po mga tao po ngayon na sila po ay nasilaw sa kayamanan, sila po yung silaw sa pera o ano ba mga bagay, mga kapatid, na instead na sila ay tumulong, sila ay magpakain, sila ay magpainom, sila ay magbihis doon sa mga hubad, imbes na sila po ay dumalaw sa mga nakabilanggo o sa mga widow or mga orphan, mga kapatid, hindi po nila ginagawa. So, pag hindi po nila ginawa yon, pag hindi po din ginagawa yan, hindi po din ginagawa sa Panginoong Diyos. So, same po ang kanila pong punishment sa mga gumawa. Kumaga, since naging madamot ka lang, hindi ka napunta ng langit, or same ang punishment mo doon sa mga gumagawa ng krimen, karumal-dumal, immoralidad. Because those are the people, mga minamahal na mga kapatid, na hindi po candidates sa langit. And sad to say, since dalawa lang po ang grupo, dalawa lang po ang paroroonan ng tao, mga kapatid, either kaligtasan or eternal damnation, mga kapatid. Yun po ang ating patunguhan, either heaven or hell, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Itutuloy na po natin para sa ika-13 tanong. Ano sa wakas ang tatapos sa kakilakilabot na problema ng kasalanan? Mauulit pa kaya ito, Pastor? Mga kapatid, mauulit pa ba ang kasalanan? Let's read our Bible. Let the Bible answer our question, mga kapatid. Atin pong basahin dito po sa Roma, Roma chapter 14, verse 11. Akin po babasahin, mga kapatid. Okay po, Roma chapter 14, verse 11. Ito po ang pagkakabanggit, mga kapatid. Sapagkat nasusulat na, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko, at ang bawat isa ay magpupuri sa Diyos. Lahat daw po, mga kapatid, masama, mabubuti, talagang sila po ay, ang context po na ito, mga kapatid, kung niyo pa mabasahin, ang kahatulan ng mga makasamang tao, sila po ay luluhod din. Every tongue will confess that God is just. I will read before I explain, mga kapatid. Dito po sa
Dito po sa Philippians chapter 2 verse 10, let me read to you mga kapatid. Philippians chapter 2 verse 10. Dito po ang sinasabi mga kapatid. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at pagpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Mga minamahal na mga kapatid, after the 1,000 years, by the way, magkakaroon po tayo ng separate topic po dyan, every tongue will confess God is just, that God is faithful, mga minamahal na mga kapatid, that even the the sinners, even the evil ones, they will confess na ang Diyos po ay tapat at banal. Ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon at sa ikinalwalhati ng Diyos Ama. Mga kapatid, they will confess, every tongue will confess na ang Panginoong Diyos ay pag-ibig, ang Panginoong Diyos ay fair in compare po sa kaaway mga kapatid, mga kaibigan. I will read also Isaiah 45, this reference po, Isaiah chapter 45 verse 23 po. Ganito po ang sinasabi mga kapatid. Isaiah 45 verse 23. Ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mga ngakong sila ay magiging tapat sa akin. Mga kapatid, after 1,000 years, kung ating pong mabasahin ang Revelation chapter 20, ito po ay ang judgment day mga kapatid after the 1,000 years na ang mga kampon ng kaaway at ang kaaway mismo ay lilipunin ng Diyos mga kapatid before they will attack that new Jerusalem na bumaba mula sa langit mga minamahal na mga kapatid. God in a panoramic view, according po sa isang aklat ni Ellen White, God in panoramic view, kumbaga, ipapakita ng Panginoong Diyos bakit sila hindi naligtas, bakit sila wala doon sa Holy Land, wala sila doon sa Holy City ng Panginoong Diyos sa New Jerusalem. Mga kapatid, they will see in that panoramic view na how many times silang nag-reject sa Panginoong Diyos. How many times po sila na nag-disobey sa Panginoong Diyos. Yung mga hidden sins po nila mga kapatid ay isisiwalat ng Panginoong Diyos. In that very moment, according po sa commentary, they will bow down. Lahat ng mga tao, mga batid, masama ay luluhod. And then they will confess that God is faithful. God is just. Na-deserve po nila yung punishment, mga kapatid. Yes, nakakalungkot. Yes. Pero ito po yung totoong mangyayari, mga kapatid. Everything will be settled sa panahon ng judgment, mga kapatid, na kung saan ay talagang ang mga tao na tumanggi sa Panginoon ay mauunawaan po nila that God is just and God is love, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Para po sa labing-apat na tanong, sino ang gagawa ng pangwakas, ganap na pag-aalis ng kasalanan sa sansinukob bilang isang katiyakan? Pastor? Ang sabi po dito mga kapatid, dito po sa aklat ng 1 John, okay po, unong Juan, akin po babasahin sa inyo, 1 John chapter 3, verse 8. Ganito po ang sinasabi, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo, sapagkat ang simula pa'y nagkakasala na ang diablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Who makes the final complete decision mga kapatid na eradicate ang sin? Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Siya po ang tatapos sa malungkot na kasaysayan ng kasalanan. He will eradicate sin, mga kapatid, mga kaibigan. And for that reason, the universe will be safe once more sa kasalanan. Alam niyo po, kung hindi po naalala ng ating pong part 1, may mga katanungan po doon na bakit hindi na lang po pinatay ng Panginoong Diyos ang kaaway or ang Satanas? Noong nagrebelde siya, the moment he rebelled against God, doon po sa langit pa lang, bakit hindi na lang parang lamok na, yun, patay agad? Mga kapatid, it's because the government of God is love. Ang gobyerno po ng Panginoong Diyos ay pag-ibig. At syempre, to give you an illustration mga kapatid,
Halimbawa, mayroon po isang senador na nagcha-challenge sa isang presidente. Ang presidente po ang pinakamakapangyarihan na tao sa isang estado or sa isang bansa. Meron pong isang senador na nagcha-challenge, ikaw, masama ka, ikaw, masama ka, masama ka, masama ka. Ah, hindi ka tapat, ganyan, ganyan, kurakot ka, ganyan, ganyan. Talagang siniraan po ang presidente. Sabi ng senator, ikaw ay mamatay tao ka, mamatay tao. Tapos mga kapatid, isang araw, talagang namatay yung senador kasi pinapatay po siya. Ano po magiging reaction ng tao, mga kapatid? Na totoo yung claim ng senador. Mamamatay tao nga talaga itong presidente. Lalo na sa investigasyon, talaga na-prove na presidente po nagpapatay. Ibig sabihin po, mga kapatid, lahat ng mga tao sa bansang iyon ay matatakot sa presidente at susunod ng may takot, hindi na may pag-ibig. God in His unlimited knowledge, mga kapatid, alam niya kung paano po harapin ang pagkakasala. Ngayon po mga kapatid, na-prove na po ng buong sansinukob, ng buong universe mga kapatid, na totoo ang Panginoong Diyos at sinungaling po ang Satanas. Kasi ang claim ng Satanas, ni Lucifer from heaven pa lang, na ang Diyos ay tyrant, ang Diyos ay nililihim, ang Diyos ay hindi tapat, ganyan, 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 masama ang Panginoon. Pinipicture out ng kaaway ang Panginoong Diyos na masama siyang leader. Pero mga kapatid, tayo po kasi yung open book. Ito kasi ating planeta po, ang open book ng mga ibang planeta. Sila po nanonood sa nangyayari po sa sanlibutan na ito palang government na ang gustong patunayan ng kaaway ay kasamaan. Talagang napatunayan na po ng buong universe na ang Diyos ay banal, Diyos ay pag-ibig, si Lucifer ay rebelde, ang Satanas ay masama, mamamatay tao. Mga kapatid, mismo na po ang Panginoong Diyos. When everything is settled, sabihin ng Panginoong Diyos, okay, let's judge Satan. At mga kapatid, maging ang mga naligtas, according po sa 1 Corinthians chapter 5, they will be also judged. I-judge po nila yung mga anghel ng kaaway, i-judge po nila sa Satan na masama ka talaga. Kumbaga, ikaw ay rebelde at hindi mo talaga sinunod ang kalooban ng Panginoong Diyos. And they will vindicate that very day that God is love, God is true, God is honest, God is faithful. So mga kapatid, tatapusin na po ng Panginoong Diyos ang kasalanan this very day. Salamat po, Pastor. Tutuloy na po natin sa ikalabing-limang tanong. Ano nga ba ang nararamdaman ng Diyos para sa ating mga tao? Pastor? Ano nga ba po ang nararamdaman po ng Panginoong Diyos para po sa atin po mga excited na makapunta ng langit at matapos na po ang sad drama of sin. At ito pong basahin mga kapatids dito po sa John chapter 16. Okay po, John chapter 16 verse 27. Ito po ang sinasabi mga kapatid. Mahal kayo ng Ama sapagkat ako'y minahal ninyo at naniniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. Mga kapatid, ang context po nito kanya pababasahin, magsisimula po ito sa verse 25. Ito po yung context about sa pagtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, mahal po tayo ng Panginoong Diyos. Mahal po tayo ng Ama sa langit, mga kapatid. God the Father loves His people as much as Jesus loved us, mga kapatid. Mahal po tayo ng Panginoong Diyos at ginawa po ng Panginoong Diyos lahat. And even in John chapter 3, aking pong babasahin po sa inyo muli. John chapter 3, okay, verse 16. Ito po ang sinasabi mga minamahal na kapatid. Ang pinakasikat na verse sa Bible. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, the Lord loves us so much. Opposite sa gusto mangyari ng kaaway. Si Satan ay mamamatay tao, si Satan ay murderer, si Satan ay accuser, si Satan ay liar. Napaka-opposite po ng ugali, ng karakter ng ating Panginoong Diyos. He is love, He is everything, mga kapatid. He died for us. And he wants us to be back, to be brought back to Him. Gusto po tayo muling makapiling ng atin pong Panginoong Diyos, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Kayo na po ang magtanong ng huling katanungan.
Okay po, mga kapatid. Ang huling katanungan po ay ganito po. Sa palagay mo ba ay mabuting balita na mahal ka ng Diyos? Ikaw na nanonood po ngayon, saan ka man naroon, ikaw man na nasa bahay mo, sa trabaho mo, nakatune in ka po dito sa atin pong program, sa atin pong pag-aralan. Ang akin po tanong sa inyo mga kapatid, if na-feel nyo po ang calling ng Holy Spirit, ito po ang tanong. Sa palagay mo ba, ang inyo pong napakinggan ngayon ay isang mabuting balita na mahal ka ng Diyos, mga kapatid? Alam niyo po, ako po ay isa rin pong produkto ng pag-ibig ng Panginoong Diyos. Before mga kapatid, sa akin pong i-share na testimony, hindi ko pa po alam kung ano ang pag-ibig ng Diyos. I seek love to my fellow men, to my to my ex-girlfriends, to my previous relationships. But you know what, mga kapatid, not until I found the love in Jesus, hindi ko po nakita ang totoong meaning ng love. But because I found the meaning of true love in Jesus, nalaman ko mga kapatid na talagang He gave everything to me. He gave everything to you dahil mahal ka po ng Panginoong Diyos. Sabi nga po sa isa pong writings, the darling of heaven crucified. Yung pinaka mamahal ng langit na si Jesucristo ay binigay bilang isang regalo po para sa iyo at para sa akin. Nang sa gayon, He will win your love also. Alam niyo mga kapatid, my principle in life is this. Isa pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos mga kapatid, wala siyang ibang sandata para mapanagumpayan kanya, para sumunod ka sa kanya. Mga kapatid, love po ang sandata ng Panginoong Diyos. Love ang ginagamit ng Panginoong Diyos para pukawin ang isa rin pag-ibig. Kasi mga kapatid, ang hirap po pukawin ng isang pag-ibig na tulog kung siya'y tatakutin mo lang or kung siya'y i-reward base mo lang. Alam niyo po doon po sa John chapter 14 verse 15, kung mahal mo ko, sundin mo aking mga utos. Hindi po sinabi ng Panginoong Diyos, mga kapatid, kung takot ka sa impyerno, aba, sumunod ka sa utos ko. Hindi rin po sinabi ng Panginoon, kung gusto mo ng langit, sumunod ka sa utos ko. Hindi rin po siya reward-based. Hindi siya fear-based, hindi rin siya reward-based. Kung gusto mo langit, maganda ang langit, ginto yung kalsada, maraming mga precious stones. Kung gusto mo langit, sumunod ka sa utos ko. No. Basic, mga kapatid. If you love me, love po ang pinaka-foundation ng government po ng Panginoon. And He wants us also to love Him in return. Salamat po, Pastor. Ibabalik ko pong muli sa inyo para sa ating closing prayer. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Dakilan naming Diyos, maraming salamat. Pinaunawa niyo po sa amin, Lord, ngayon po mga sandaling ito, sa amin pong pag-aaral, na ang kaaway ay walang pong ibang ninanais, hinahangad, kundi ang amin pong distraction, amin pong death, ang kanyang hinahangad. Ayaw niya po kami, Lord, na mapunta sa langit. And He will do everything na mapalayo po kami sa inyo. He will tempt us. He will accuse us. But Lord, once again, kami po'y lumalapit sa inyo bilang isang helpless na inyo pong mga anak. And we are seeking and asking, begging, Lord, sa inyo pong mercy, sa inyo pong love. Please, tulungan niyo po kami, Lord, to resist the devil. And help us, Lord, na amin pong freedom of choice ay magamit po namin na piliing maglingkod sa inyo, magtalaga ng buhay namin sa inyo. And Lord, I'd like to pray for our viewers, sa amin po mga subscribers dito po sa programang ito. Lord, I don't know them, but you know them, Lord. So Lord, I would like to pray for their families. I'd like to pray for their problems. Lord, ano man po ang mga kinakaharap nilang mga suliranin po ngayon. Strengthen them, Lord. Sustain them with your love and with your grace. Maraming salamat na inyo po kaming sinamahan sa aming pong pag-aaral ngayong mga sandaling ito. At muli niyo po kaming sasamahan sa mga susunod pa namin pong mga session. Dito lamang po sa programa na inyo pong ay tinayo ang ating pag-aralan. Lord, maraming salamat. Tawarin niyo po kami sa pagwawalang pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po muli sa mga bagong kaalaman na natutunan natin galing sa salita ng Diyos. Maganda po na tayo ay palaging nag-aaral ng salita ng Diyos para sama-sama po tayong matuto, sabay-sabay na lumakas ang pananampalataya at tumibay ang relasyon sa ating Panginoon. Samahan niyo po uli kami sa susunod na episode ng ating pag-aaralan. Hanggang sa susunod pong bahagi ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye.